Ang next question ko ay, paano ba mag-unlove ng isang tao? Hirap yun. Tao, ha? Tao daw, tao. May problema ba tayo sa hayop? Atas ka. Grabe siya sa atin. Grabe nga eh. Kausapin mo nga ito. Oh, gusto mo ba maging maturity kami? Gusto mo i-cultivate ka namin? Gusto mo maging maturity kami? Meron kami kulto. Cultivate. Cultivate. Gusto mo i-cultivate ka namin? Kinulam ng kulto. Visit ka sa cultivate. Si Kim Chiu pala to. Bakit? Kala ko ni yun na timba. May ganito kami timba. May ganyan kami timba. Oo. Ang timba, tsaka may ganyan timba. May libreng floater. Timba. May libreng salvavida. Si Kim Chiu pala to. Kala ko, ganun. Anyway, maganda yung tanong ha. How do you unlove someone? Hirap nun. Paano nang a-unlove ng tao? Ibahin nga natin ang sequence. Magsimula tayo kay Chris sa number 3. Para sa akin kasi, I believe na you can never really unlove someone. Parang you just get used to not having them around. Oh. And yun yung paniniwala ko. Oh, ang Grabe ganda naman. ng totoo. Naniniwala ba kayo doon? Sinabi niya, hindi daw totoong nawawala yung pag-ibig mo dun sa tao. Nasasanay ka na lang nang wala siya. Oh, ang ganda, ang lalim. Ako, Zach, ano naman ang paniniwala mo? Paano daw ba ina-unlove ang tao? Is it even possible? Uy, na-pressure. Sa akin kasi, yun din yung intro ko dapat eh. Naunahan lang. Pero anyways, buuin ko. You can never truly unlove someone. Pero darating yung time na you need to accept they are part of your life. Pero naging malaking bagay sila ng growth mo pero hindi na sila yung mga kasama mo sa dulo ng buhay mo. Yeah. So, hindi mo ma-unlove? Yeah. You can never truly unlove them kasi alam mo yun, kapag hindi mo na mawawala yung care mo sa kanila eh. Sadyang nagkakataon lang na nagkakaroon na ng boundaries kasi kailangan mo nang tanggapin na hindi na siya yung taong nandyan sa harapan mo, hindi na siya yung partner mo. Alam mo yun? There are times na minsan, kaya nga may kasabihan na kung tayo talaga. Kasi kahit gaano kalalim nakaburol yan, yung pagmamahal nyo sa isa't isa, nandyan yan, hindi nawawala. Hindi nyo lang napapansin as time goes by. So, yan. Wow. Aaron. Well, it's something na mahirap talaga and masakit. Through my experience kasi, something as simple as yung mga dates namin sa UP na we eat kwek-kwek, I still do that, pero alam mo yung iba na yung nakikita ko, doesn't feel the same anymore because she's not around, you know? So mahirap talaga siya. The way I dealt with it was, I am so blessed na I have a mother na I love so much. I really love my mom, you know, if she's watching. And dun ko siya, parang nilabas ko lahat sa kanya. I spoke to her. I did the things that I love doing the most para lang I get distracted. And then eventually I came to accept the fact na, well, wala na siya. She's no longer around. We're not together anymore. Pero ang laki ng naging bahagi ng mom ko because, you know, she spoke to me a lot about it. So. Through the help of Yeah. a parent sa kanya. Oo. Ganda. Atas ka. Kanina mo ibibigay yung next na green flag? Second green flag. Secret, eme. Eme. No, may nag-stand out na answer sa akin, yung kay Zach. Yeah. Kasi I agree with him na parang that person will always be there and it's part of growing up and yung experience with that person. Parang hindi siya mawawala, pero you know, yun nga, masasanay ka na nawala yung person na yun. Pero the love that you had for that person will always be a part of you and a part of who you are. And, yeah, ayun.